Pwede ho bang mag-amen yung mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya, itong Jeremias 30:18 na ating binabasa ngayon, mga ka-Bible study, mahalaga po na maintindihan natin na ang tinutukoy pala dito sa Jeremias 30:18 ang Israel. Ngayon, balikan natin ang talata 30:18, tuloy-tuloy po hanggang 21. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Hakob at pakukundanganan ko ang kaniyang mga tahanang dako at ang bayan ay matatayo sa kaniyang sariling buntod at ang bahay-hari ay tatahanan ng ayon sa ayos niyaon. At mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. At aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila hindi magiging maliit. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Itong Jeremias 30:19. Ito po ang paboritong talatang binabasa ni Brad Eli. Para patibayin ng mga miyembro na yung pagpapasalamat nila na ginagawa sa Apalit, Pampanga, yung linggo-linggong pagpapasalamat. Sa MCG ay natutupad ang hula. Yung mga pagpapasalamat na ginagawa. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, binasa natin Jeremias 30:18, tuloy sa 19. Yung binabanggit po rito na at mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, sa MCGI po ba? MCGI po ba tinutukoy dyan sa Jeremias 30:19? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. MCGI po ba ang tinutukoy o ang Hakob o Israel? Sige nga po, pwede po ba kayong mahingan ng komento dyan kung naintindihan nyo po yung ating mga binasang mga talata? Talaga pong hindi po maiaalis sa aking kaloob at kaisipan lagi na tayo po ay nandoon sa katuparan ng hula. Kasi meron tayong alam na tiyak na kinatuparan ng hula sa 3:19 o 30:19 ng Jeremias, patuloy. Ito po kasi kahit saan mo hanapin, hindi naman tatama sa iba Sa atin lang po ito At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. At aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding lulwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko, at aking parurusahan yaong lahat na nagsisipighati sa kanila. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila, at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin, sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Sa 24, ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa may sagawa, at hanggang sa kanyang may sagawa ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Mga kapatid, ito po, markadong masyado po sa akin din ito, kuya. Kaya nga po sabi ko, lalo na pagka ganito po, parating ang ating SPBB, hindi ko po maiwasan na talagang naiisip ko na kaagad yan lagi. Na meron kasing bayan na hinulaan sa ating panahon. No? Yan po'y sa panahon ng kawakasan, sa mga huling araw, sabi, mauunawa yan. Yung paglitaw ng bayan na hinulaan kay Jeremias na propeta, sa kanila po, una sa lahat, ang description, magmumula ang pagpapasalamat. Kung sa atin nagmumula at natupad pala yan, yung pagmumula ng pasalamat, yung bayan, kasi magiging aking bayan, sabi dun sa 22, at ako'y magiging inyong Diyos. Hindi kasi dating bayan ito
Pero yung paglitaw nito, kalooban ng Diyos ito, ang pagkaporma nito, ang Diyos po ang nagpauna para alam natin, no? Tayo ba'y kabahagi ba tayo dito? Magiging bayan ba tayo? Hindi naman tayo dating bayan. Pero ngayon alam natin. Maghanap ka naman ng bayan na kinatutuparan nito, wala. Kahit nga po sa kinalalagyan namin, napakarami pong iglesia dito, mga kapatid, sa Amerika at sa Canada. Pero hindi po eh. Wala pong kagaya ng atin na sila po pinagmumula ng pagpapasalamat, yung tinig ng nangagsasaya, ibalik natin sa 19. At aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti, sabi ng Diyos. So kung ito man, nagsimula na kaunti, dumadami ito. At ang dumadami yung mga mapagpasalamat, hindi basta dumadami ang miyembro. Kasi meron pong mga dumadami, miyembro lang ang dumadami. Hindi naman sa kanila una sa lahat nagmula ang pagpapasalamat, yung tinig ng nangagsasaya. Dumadami man sila, hindi naman yung pagpapasalamat din ang dumadami at nagpapasalamat. Ang sabi, aking pararamihin sila, yung mga mapagpasalamat na yan, at sila'y hindi mangangaunti, akin ding lulwalhatiin sila, at sila'y hindi magiging maliit. Di talagang ito po, may establish po ito lalaki po ito, hindi sila mangangaunti. Kaya ako po kung balikan ko, no, mga kapatid, after 42 years na kami po ay kapatid sa iglesyang ito, sa ating pinagsasama-samahan na kapatiran, wala po akong makitang panahon na tayo po'y nangaunti. Habang tumatagal, paparami po ang mga tao ng Diyos na mapagpasalamat. At siguro, lalo na ngayon, kung napapansin ninyo, wala na nga pong gap yung ating mass indoctrination at mass baptism. Bukod pa meron tayong talagang regular baptisms every week, no? Nakikita ko po na nakaka-overwhelm, nangyayari lahat to. So, yung pagpapasalamat din, dumadami kasi dumadami ang mga mapagpasalamat. Tapos yung kanilang mga anak naman ng wika, magiging gaya ng una. Ibalik natin sa talatang 20, 30 at 20 ng Jeremias. Ang kanilang mga anak naman magiging gaya ng una at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. Matatag. Hindi naman basta tumayo lang yung kapisanan, no? Matatatag. At aking parurusahan, yaong lahat na nagsisipighati sa kanila, kasama rin yan. Hindi naman pwedeng walang kontrabida sa mundo talaga. May manggugulo ng ating pananampalataya, tinalakay ni Goyo nung nakaraan, ano? Hindi naman maaaring wala tayong kalaban. Kung gumagawa tayo ng mabuti, laging may kakontraryo po yan Pati nga yung pagpapasalamat natin, kukontrahin pa yan Pero bayaan natin sila. Si Brad Eli mismo, hindi ho nabautismuhan sa iglesyang kanyang pinangangasiwaan. Kasi yung bautismong tinanggap ni Brad Eli, doon pa sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Brad Eli Soriano, itong si Menong Hison. Pilomeno Hison. Yun po yung bautisador na nagbautismo kay Brad Eli. Na nung bandang huli, ay iba na rin ang sinasabi ni Brad Eli na kwento. Yun naman daw, iko'y galang. Yung Francisco Galang, yung taga Hagunoy, Bulacan, mga ka-Bible study. Si Brad Eli bago pumanaw, meron siyang binanggit sa pasalamat ang bautisador na nagbautismo sa kanya, yung iko'y galang. Noong yan pinuna ko, yan aking pinuna. Nagpapalusot, slip of the tongue. Sabi ko talagang si Brad Eli, hindi lang ako sa turo, sa aral, nagkako-kontra-kontra, pati ako sa kwento yun po, ang katotohanan dyan. Paanong inaangkin ni Brad Eli na natupad sa kanya yung hula sa Jeremias 30:21 na sila'y anak sa iglesia? Pag naman inalam mo kung saang iglesia si Brad Eli na bautismuhan, hindi naman sa MCGI, kundi doon sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus
haligi at suhay ng katotohanan na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Nagkakaintindihan po mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. O ngayon, ito namang si Daniel Rason. O, sa MCGI ba siya nabautismuhan? Ha? Ang pangalan pa ng iglesia na ginagamit po ni Brad L. Noong ako po'y napasama sa iglesia na yan, yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas. O yun po yung pangalan ng iglesia na kung saan ito namang si Daniel Rason ay nabautismuhan. Hindi ho sa MCGI, mga ka-Bible study. Kaya, diyan pa lamang po sa kasaysayan, mapapatunayan natin na hindi nga po lumalapat yung hula na yan dito po sa magtsuhin kina Eli Soriano at Daniel Rason, mga ka-Bible study. O ngayon, yan palang binabanggit na hula na yan ng propeta Jeremias, hindi pala yan para kina Eli Soriano at Daniel Rason at hindi pala tama na ang ibigay na paliwanag dyan sa iglesia yung hula na yan. Kailangan daw ang mamumuno sa iglesia mismong ipinanganak sa iglesia. Kung hindi po sa iglesia yung hula na yan at hindi natupad kina Eli Soriano at Daniel Rason, yung Jeremias 30:21. Ang tanong po natin mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, 65. Ang mga nasa YouTube Live, 15 naman sa Facebook Live. Ang tanong, para kanino yung hula na yan? Kung hindi yan para sa iglesia. At sino po yung tinutukoy ng propeta Jeremias na prinsipe at puno? Isang pinuno. Mga ka-Bible study. Umpisahan po natin ang pagtalakay. Umpisahan po natin sa Jeremias 30:18 hanggang 21, mga ka-Bible study. Dito po sa Tagalog na Biblia. Na malalim na salin sa Tagalog. Babasahin ko po ang Jeremias 30:18 hanggang 21 nang magkaintindihan tayo mga ka-Bible study. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, may binabanggit po rito ang Panginoong Diyos. Ano po ang sabi ng Panginoon? Narito aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Jacob. Binabanggit po yung pangalang Jacob. Yung Jacob, mga ka-Bible study, yan din po ang Israel. Amen? Pwede po bang mag-amen yung mga sumasang-ayon? Si Jacob, siya rin si Israel. Amen po sa ating mga nasa Facebook at nasa YouTube. Sang-ayon po ba kayo? Pag po nabasa po natin yung Jacob, ang tinutukoy din po ay walang iba kundi ang Israel. Kasi po mga ka-Bible study, kung alam nyo po yung pangyayari na noong si Jacob ay makipagbuno sa anghel, ano po ang nangyari po doon? Di nanaig nga po itong si Jacob. Sa Genesis 32:28, ito po mababasa natin. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Anong makipag-wrestling itong si Jacob sa anghel? Si nanaig. Ano po ang nangyari? Yung kanyang pangalang Jacob
ginawa na pong Israel. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya, itong Jeremias 30:18 na ating binabasa ngayon, mga ka-Bible study, mahalaga po na maintindihan natin na ang tinutukoy pala dito sa Jeremias 30:18 ang Israel. Ngayon, balikan natin ang talata 30:18, tuloy-tuloy po hanggang 21. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, aking ibabalik uli mula sa pagkabihag ang mga tolda ng Hakob at pakukundanganan ko ang kaniyang mga tahanang dako at ang bayan ay matatayo sa kaniyang sariling bunton at ang bahay-hari ay tatahanan ng ayon sa ayos niyaon. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. At aking pararamihin sila at sila hindi magiging kaunti. Aking ding luluwalhatiin sila at sila hindi magiging maliit. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Itong Jeremias 30:19. Ito po ang paboritong talatang binabasa ni Brad Eli. Para patibayin ng mga miyembro na yung pagpapasalamat nila na ginagawa sa Apalit, Pampanga, yung linggo-linggong pagpapasalamat. Sa MCG ay natutupad ang hula. Yung mga pagpapasalamat na ginagawa. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, binasa natin Jeremias 30:18, tuloy sa 19. Yung binabanggit po rito na at mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. Sa MCGI po ba? MCGI po ba tinutukoy dyan sa Jeremias 30:19? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat. MCGI po ba ang tinutukoy o ang Hakob o Israel? Sige nga po, pwede po ba kayong mahingan ng komento dyan kung naintindihan nyo po yung ating mga binasang mga talata? Kay Brad Ele, Jeremias 30:19, yung MCGI ang tinutukoy. Kaya mga kapatid, sa lahat ng iglesia ng Diyos, sa atin lang natutupad itong winabanggit na hula na mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Linggo-linggo tayo nagpapasalamat sa Diyos. Marami ring iglesia ng Diyos pero hindi sila nagpapasalamat sa Diyos ng linggo-linggo. Sa atin lang natutupad ang hula na ito. Pero yun po pala mga ka-Bible study, pag-aangkin lang, ine-claim lang ni Brad Ele yung hula na yan, pero hindi naman pala para sa MCGI yan. Bakit? Kasi pag inumpisahan mo sa Jeremias 30:18, binabanggit po ang Hakob o Israel. Amen?